Mula ulit kay Melvs Castle, mga kapatid, mauning nilalason daw ang utak ng mga Filipino. No? Nagbabayad para siraan ng gobyerno tapos sinisisi pa nila ang Amerika. Di na bago sa atin yan mga tol eh. Pero anyway, bigyan natin to ng reaction video. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary. Syempre, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Ipasarado ang Chinese Embassy. Panawagan niyan ng tunay na mga Pilipino. Pero matapos niyan, naglabasan naman ang mga binayaran ng China para siraan ang Estados Unidos. Dito may nagpoprotesta rin. Stop. US and Japan military build. Anong klaseng utak ang pumasok sa inyo? My goodness. Ng China para siraan ang Estados Unidos. Dito may nagpoprotesta rin na tutol sa pagkikianib ni Pangulong Marcos kay President Biden. Alam na, mga tol. Alam mo naman ng Pilipino eh, lalo-lalo na yung mga maralitang Pilipino, sila yung madalas nagagamit sa mga ganito, mga tol. Sila yung madalas nagagamit. Sasakyan pa ba ng media yan? Yung mga media mismo alam na nila kung ano nangyayari. Hindi na rin sasakyan siguro ng media. Oy, babalita nila yan pero hindi na para papanigan nyo pa ba yan? Kayo mismo nakasakay sa mga barko kapag wina-water cannon tayo, di ba? Ano to mga Pilipinong to? Tutol sa Siyempre mga maralit ng Pilipino, kailangan nila ng panchibog. Diba? Bibigyan daw ng 500 per head. Basta sasama lang sa ganito, tataas lang yung placards. Sige. Sige. 500 din yan. Pambili rin ng ulam at bigas yan. Sites. Ewan ko ba sa mga taong to, nakalimutan na ata na Amerika ang nagpalaya sa Pilipinas laban sa mananakop noon. Tapos ipagtatabuyan nyo sila ngayon? Ginagamit lang tayong pawn ng mga Amerikano. Ginagamit lang daw tayong pawn ng Amerikano. So, explain paano? Explain paano? Sila ngayon? Ginagamit lang tayong pawn ng mga Amerikano. Dinadala dito ang kanilang militar sa pamamagitan ng 9 EDCA bases na kanilang dadagdagan pa hanggang 12 hanggang 22. Tapos? Kinukonsentra nila dito ang kanilang mga gamit, mga bomba, mga eroplano na nakatutok sa China. At anong ibig sabihin nun? Yan ang magdadala sa Pilipinas sa peligro dahil siya'y magiging target. Ito ang Kawawa naman yung tao, no? Mukhang walang pambili ng tibit mo hindi nanonood ng balita, no? Alam niyo mga tol, napakalayo sa atin ng Amerika, no? Napakalayo sa atin ng Amerika. Once na ang Pilipinas ay may nasawi, for example, sasagawa tayo ng RORE mission, tapos may winater cannon ulit tayo at may nasawi, o kaya naman talagang nagkaroon na tayo ng gera, no, laban sa China. Siguro ubos na tayo lahat bago pa makaresponde ang Amerika, mga tol. Ubos na. Bago pa sila makaresponde, mga barko nila, gaano ba kabilis umandar yun para makaresponde. Ngayon, nagdadala sila rito, mga tol. Ginagamit kasi yon sa mga trainings, no? Ginagamit yan sa mga balikatan exercises. Yung mga kanyon nila rito, dinadala yan dito para maturuan din yung mga Pilipino kung paano gagamitin yung mga bagay na ganyan. Hindi rin ata alam ng mga yun eh. Basta nabayaran lang sila para mag-rally, okay na yun. Diba? So ngayon mga tol, paano tayo ginagawang pawn ng Amerika? Kasi ang pawn mga tol, di ba sa chess yun yung unang pinapasugod kasi yun yung nasa linya eh. Nasa unang linya. Tapos pakain lang kadalasan yun eh. Kasi ang gamit lang naman talaga nun, ganun lang eh. Pero mga tol, no, sa sitwasyon ngayon, ang Pilipinas meron tayong sariling interest na pinaglalaban natin with or without United States, mga tol. Yung interest natin sa mga isla, interest natin sa ating exclusive economic zone, at sa mga yamang dagat na nandiyan sa karagatan na yan. Hindi yan interest ng Amerika, mga tol. Ang may interest diyan Pilipinas. Kasi kinukuha natin diyan yung mga isda, kinukuha natin diyan yung mga pagkain natin, mga tol, yung mga isda nga lamang dagat. Interest natin yan. Ngayon,
tayo ay pinagbabawalan at hinaharas ng China every time na ginagawa natin yung mga bagay na ginagawa natin, 'di ba? Sa ating exclusive economic zone. Ngayon, hindi tayo inuutusan ng Amerika na mangisda kayo. Hindi kailangan ng Amerikang utusan tayo dahil may mga sariling isip tayo na kailangan talaga nating mangisda. 'Di ba? Hindi inuutos ng Amerika o maghatid kayo ng supply mission doon. Maghatid kayo ng resupply doon sa BRP Sierra Madre. Hindi kailangan iutos ng Amerika 'yon. Bakit? Kasi may mga sundalo nga tayo doon eh. At alam natin kailangan nilang kumain at mauubusan sila ng pagkain at tubig. At kailangan nating i-repair yung tinutuluyan nila kasi kung hindi natin i-repair yun, guguho yun. So hindi kailangan iutos ng Amerika yan. Ano ba tayo? Mga inutil ba tayo para yung mga ganong kasimpleng bagay iutos pa nila? Kaso every time na ginagawa natin yung mga bagay na ganyan, nakakaranas tayo ng panghaharas ng China, pambubulas ng China. Halimbawa, maghahatid tayo ng supply mission, maghahatid tayo ng resupply doon sa BRP Sierra Madre, hinaharas tayo ng China mga tol. Sa pagkakataong yun, anong kinalaman ng Amerika? Kung tayo ipapalag. No? Itanong nyo nga rito sa mga to. Itanong nga natin dito sa mga to. Anong gagawin ng Pilipinas? Ang hindi tunay na mga Pilipino, halatang mga binayaran kayo ng China. Mga bayad lang yung mga yan. Binayaran lang yan. At ano ba ang gusto nyo at ipinaglalaban nyo na pinoprotesta nyo pa? Wala. Ang sakupin tayo ng China ng walang kalaban-laban. Siguro. O mapaglaban hanggang makantang ang karapatang ipinagkait sa atin ng China sa West Philippine Sea. Diba? Noong mga panahon nila Luna, panahon nila Andres Bonifacio, panahon ng mga presidente, ng mga mga bayani natin, mga tol, nakikipaglaban sila talaga para sa kalayaan ng ating bansa. Tapos etong mga to, ay nako. O baka naman gusto nilang isuko ang West Philippine Sea ng libre lang sa China. Dapat sa mga nagpoprotestang to ay patapon rin sa China. Total lang mga tuta kayo ng Chinese at mga bayaran kayo. Grabe na kasi tong si Xi Jinping. Ganyan ka na ba kadesperado? Hindi mo kasi mauto si Pangulong Bongbong Marcos. And it will also lead to the escalation of conflict in the West Philippine Sea and in Asia Pacific. Nag-e-escalate na po. Nag-e-escalate na po dahil sa ginagawa ng China. Tayo ay tumutugon lang, nagre-react lang tayo sa ginagawa nila sa atin. To the Kayo nagre-react kayo sa tumutulong sa atin. escalation of conflict in the West Philippine Sea and in Asia Pacific. Isang pagtataksil, isang katraidoran, ang ginawang pagpirma ng gobyerno sunduang ito sa Estados Unidos. Eto, kataksilan din yung ginagawa mo. Diba? Nagpapabayad ka para ganyan sa bayan natin. Kataksilan yan. Binabalik ang mga panahon kung saan ang mga Amerikano ang naghahari sa ating bansa. Kahit Ay, naku po. Ano ka naman ito mga Pilipinong to mga tol, no? Kaya sana huwag niyong kalimutan na pakilike na rin tong video natin mga kapatid, no? Para mas marami pa ang mga Pilipino na magising sa katotohanan at mamulat na hindi sila dapat maging pro-China. Kapag nagpabayad ka ng kahit magkano tapos ibebenta mo bansa mo, taksil ka talaga. Kung saan ang mga Amerikano ang naghahari sa ating bansa. Wala ka sanang kalayaan ngayon kung hindi ibinigay ng Amerikano yung ating ating kalayaan. Hindi naman natin kakayanin ng Amerikano noong mga panahon nila Luna Nung natalo nila yung mga Hapon, mga tol, binigay na rin nila sa atin yung sarili nating kasarinlan kahit bayaran mo pa ang maraming Yung natalo ng mga Amerikano dati yung mga Hapon, di ba? Hinayaan na lang din tayo ng Amerika, hindi naman natin sila natalo sa gere. Pilipino at China, hindi mo pa rin maloloko ang mas nakararami nating kababayang sumusuporta kay PBBM. Tama. Kalat na sa buong mundo ang pangit at sinungaling mong pag-uugali. Kahit magpa-victim ka pa dyan, wala na, tapos na. Sirang-sira na ang China sa international community. Let me go back to the comment of Attorney Harry Roque. People like Attorney Harry Roque and some of the Chinese trolls online has always been blaming this, what they call microphone diplomacy. Tama. But as far as the national government is concerned, this is not a microphone diplomacy. This is an information strategy that we choose to expose the factual narrative of what's happening. They are claiming that this kind of strategy provokes China and escalates the tension. Tama. But that's not the way it is. Oo. The mere fact that
more countries now are standing up and supporting the Philippines, and more Filipino people are also supportive of our approach. That's a very objective of this strategy, not to provoke anybody and not to escalate the tension. Pinapaimbestigahan Malinaw naman yan. ng Armed Forces of the Philippines ang aligasyong nagre-recruit ang China ng retiradong sundalo at active soldier. Babayaran daw ng China ng malaking halaga ang mga sundalo. Mukhang hindi pa nga naaaresto ang lahat ng Chinese spy sa ating bansa. Dapat aksyonan to ng maigi ng gobyerno. Baka mamaya sa kagustuhan ng Pilipinong magkapera, pagtaksila nito ang Pilipinas. Forces po we take this thing seriously. So we are checking on this, and of course, titingnan po natin kung gaano kalalim, kung meron man pong na-leak na data, ano po yung repercussions ng data that they have been giving, kung meron man po. And we will be looking at, of course, their policies and regulations kung saan po sila nagfo-fall under. Kung kayo kaya ang tatanungin, tatanggapin nyo ba ang perang iaalok sa China para lang pagtaksilan ng ating bayan? O yan o, magandang tanong yun para sa inyong lahat mga kapatid na nanonood. Maraming paraan para magkapera mga tol. Maraming paraan. Di bali naman limus ka kaysa ibenta mo bansa mo. Nakakahiya ka pag ganun. Nakakahiya. Ito mga nagraraling to, mga tol, nakakahiya silang lahat. Nakakahiya. Now, anyway, kung ikaw ay isang Pilipino at sinusuportahan mo ang ating bansang Pilipinas, mga kapatid, pwede kang magbigay ng komento sa ibaba. Pwede kang magbigay ng iyong sariling opinion at saloobin. Hanggang sa muli, mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.